Pinatigil ng DPWH ang pag-uukay ng First Philippine Industrial Corporation sa gilid ng flyover sa Magallanes Interchange sa pangambang baka tinamaan daw ang support beam. Hindi na rin muna papayagang dumaan ang mga bus at truck sa flyover. Saksi si John Consulta. Dalawa ang pangunahing digging sites dito sa gilid ng flyover ng Magallanes Interchange. Ang isang ito, sa bandang gitna ng rampa, umabot na sa lalim na 20 talampakan. Ang isa naman, bagamat mas mababa, ay nagkaroon naman ng pahalang na paghukay sa ilalim ng mismong girder o support beam ng flyover. Ikinabahala ito ng DPWH NCR. Kaya magtatanghali kanina nang ipatigil nila ang mga paghuhukay ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC. Pangamba ng DPWH, baka raw tinamaan na ang support beam. Baka bumigal yung panik, yung approach ng flyover. So ano nga pa ito, sir, sa... Natigil muna at pinag-uusapan kung ano talaga. Kailangan siguro, ikonsultan muna ito sa mga structural engineer. Kaugnay nito ay nagpatupad ng rerouting sa mga heavy vehicles gaya ng trailer truck at bus. At tanging light vehicles lang ang pinayagang umakyat ng tulay. Masyadong delikado. So ang usapan, mag-direct tayo ng traffic. Particularly yung mga trucks na malalaki mga tikarga, hindi na natin patadaanan dito. Light vehicles lang. Pero ang FPIC, hindi naniniwalang tinamaan nila ang girder ng flyover. All the activities are performed with safety foremost in mind. Safety of the workers there, safety of the public, in the community, and also the motorists. Tahimik naman ang FPIC sa ngayon patungkol sa class suit na ikinakasa ng mga residente ng West Tower Condominium laban sa kumpanya. Ayon sa abogado ng homeowners, ang Makati City Hall lang daw sa ngayon ang tumutulong sa mga residente. The only way that they will take us seriously, FPIC, is if we file a case. Maliban sa mga residente ng West Tower Condominium, balak rin daw magsampa ng reklamo laban sa FPIC na mga residente nakatira sa paligid ng condominium sa Barangay Bangkal. Daing nila, nagkakasakit na raw ang ilan sa kanila mula sa pagkakalanghap ng masangsang na amoy mula sa tumagas na likido. 4 months na kaming ganito na naamoy namin yung gasolina. Tapos yung mga bata, pabalik-balik yung lagnat, sipon. Magising kami ng alas 3, alas 2, nasisinghot namin yung amoy ng gas. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa pagpatuloy ng paglilitis sa Maguindanao Massacre case, muling sumalang ang prosecution witness na si Police Inspector Rex Jongon, direktor ng Maguindanao Police Mobile Group. Ayon po kay Jongon, marami raw tauhan at baril si Andalang Patuan Jr. at kaya umanong pumatay. Sinabi niya na ang kanyang takot sa pamilya ang Patuan ang dahilan kung bakit kasinungalingan daw ang nilalaman ng nauna niyang 3 affidavit. Pero sa cross-examination, binaras siya ni Atty. Siegfried Fortun. Ay kay Fortun, dahil sa pabagong-bagong sinumpaang salaysay ni Jongon, nilabag daw niya ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang police officer. At sa China, ang makapigil hiningang pag-rescue sa 3 sakay ng tumaob na barko. At FPJ, tampok sa mga special stamps ng PhilPost. Puno ng suspense sa pag-rescue sa 3 survivor ng tumaob na barko sa China. Isa-isa silang sinundo ng rescuer na nakasabit lang sa kable at isinakay sa helicopter. Ligtas na naiahon ang 3, pero 11 pa nilang kasamahan ang nawawala. Sa unang tingin, kala mo'y sina Lady Gaga at Katy Perry itong pinagbababato ng kamati sa London, UK. Pero look again, dahil hindi talaga sila yan, kundi mga kamukha lang ng 2 pop star. Sumabak sa tomato fight ang Lady Gaga at Katy Perry lookalikes para ipromote ang MTV Europe Music Awards na gaganapin sa Madrid, Spain. At pagkatapos ng batuhan, pumosing pa para sa mga kamera ang 2 lookalikes kahit pa nanlilimahid na sa katas ng kamatis. Muling nabuhay ang alaala ng yumaong King of Philippine action movies na si Fernando Poe Jr. Tampo kasi ang imahe ni The King sa mga special stamp na ilulunsad ng Philippine Post Office sa November 10. Makikita rin sa mga bagong selyo ang 4 pang kinikilalang national artists. Ilalabas sa mga special stamp bilang pagunita sa National Stamp Collecting Month at sa ika-200 at 27 anibersaryo ng PhilPost ngayong Nobyembre. Para sa saksi, JP Soriano, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan, 52 days before Christmas, Makati Central Business District, kumukuti-kutitak na.
Mahigit 300 milyong pisong premyo sa 655 Grand Lotto. May naka-jackpot na kaya? Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.